Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Revelation 19:16 and Revelation 1:8. And all Coffee family proclaims, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus. Let's clap our hands to God. Praise to Jesus. Hallelujah. Are we all ready to praise the Lord? Sabihin niyo sa bawat isa, sama-sama tayong sasamba sa ating Panginoon Diyos. Sa kabila naman po, sabihin niyo, sama-sama tayong sasamba sa ating Panginoong Diyos. Sama-sama tayong sasamba Amen. sa Panginoong Amen. Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Aawit, sasayaw sa Panginoon. Once together again, In one accord. Once together again. Praising the Lord. For He is good, mighty, and He is the Lord. We're together again. Praising the Lord. One more time. We're together again. In one accord. We're together again. Praising the Lord. For He is good, mighty, and He is the Lord. We're together again. Praising the Lord. I want to praise you, Everybody, let's praise the Lord. with
Salamat sa buhay na binigay mo po sa aming lahat. Kaya kami sasamba sa iyo, magpupuri, magpapasalamat sa iyong kabutihan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Ang mabuting pastor ng aking pinahihimlay ako sa tahimik na bastulan. Oh, Jesus, Ikaw ang aking gabay. Patnubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Inaakay ako sa tahimik na batisan. Sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag, pagkat ikaw ang aming Diyos. Sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal para sa iyo lamang.
the greatness, and the power, and the glory, and the majesty, and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Psalm 103:19. The Lord has established His throne in heavens, and His kingdom rules over all. Ang praise. Sa Panginoon ang kaharian ay isang deklarasyon ng sukdulang soberanya at otoridad ng Diyos na nagbibigay diin na Siya ang nararapat na tagapamahala sa lahat ng nilikha. Ito ay isang pahayag na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang kaganapan sa hinaharap, kundi isang kasalukuyang katotohanan na nakakaimpluwensya sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang Bible verse na ito ay nagsasaad na ang Diyos, ang Panginoon, ay may pinakamataas na kapangyarihan at otoridad sa lahat ng bagay. Ang kaharian. Sa kontekstong ito ay tumutukoy sa paghahari, pamamahala at paghahari ng Diyos. Habang ang mga verses na ito ay tumutukoy sa walang hanggang pamamahala ng Diyos, ito rin ay nagpapahayag na ang kanyang kaharian ay parehong kasalukuyang katotohanan sa buhay ng mga mananampalataya at isang pag-asa sa hinaharap para sa mundo. Amen.
Panaghoy chapter 3 verses 22 to 23, ang pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Binibigyang diin nito ang araw-araw na pagpapanibago ng awa ng Diyos. Bawat araw ay nagdadala ng bagong pagkakataon upang maranasan ang kanyang biyaya at habag. Dakila ang iyong katapatan. Kinikilala nito ang hindi natitinag na katapatan ng Diyos na binibigyang diin na siya ay mapagkakatiwalaan na patuloy na magbibigay ng kanyang pagmamahal at awa. Ang mga talatang ito ay isang tawag na magtiwala sa katapatan ng Diyos at umasa sa kanyang awa sa bawat araw. Hinihikayat nito ang mga mananampalataya na lapitan ang buhay ng may pasasalamat na nakatuon sa katiyakan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang mga awa ay sapat. Ang Panaghoy 3 verses 22 to 23 ay nagsasalita tungkol sa hindi natitinag na pag-ibig ng Diyos at awa ng Diyos. Bago tuwing umaga, tinitiyak nito na sa kabila ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa, ang katapatan ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at panibagong simula sa bawat araw. Itinatampok ng mga talata na nanatili sa habag ng Diyos na nag-aalok ng patuloy na pinagmumula ng lakas at kaaliwan. Ang talatang ay isang paraan upang kilalanin ang katapatan ng Diyos at ipahayag ang pasasalamat sa kanyang mga awa na bago araw-araw. Amen! Umaga ay
knowledge. There is no speech, nor are there words whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tunog na ating narinig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Ipinapahayag ng awit 19, 1-2, na ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang likha, partikular na ang langit at kalangitan, at ang paghahayag na ito ay patuloy araw at gabi. Iminumungkahi ng mga talata na ang natural na mundo ay kumikilos bilang isang tahimik na saksi na patuloy na nagpapahayag ng disenyo at kapangyarihan ng Diyos. Binibigyang diin ng talatang ito na ang mismong nilikha, lalo na ang langit at langit ay isang testamento sa kaluwalhatian ng Diyos na ang katibayan ng kanyang banal na gawain. Amen. In your presence.
Sa awitin, pinasasalamatan ko siya. Hango sa awit 28, talatang 7. Ang talatang ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya at pasasalamat na nagpapahayag ng pagtitiwala ni David sa Diyos para sa lakas, proteksyon at pagpapalaya. Itinatampok nito ang pagbabagong kapangyarihan ng pagtitiwala ng Diyos. Ginagawang kagalakan ang takot at tagumpay ang mga pagsubok. Ang Panginoon ang aking lakas at aking kalasag. Ito ay isang makapangyarihang pagpapatibay ng mga katangian ng Diyos. Siya ay pinagmumulan ng lahat ng lakas at ang tunay na tagapagtanggol. Kinikilala ni David na siya ay mahina sa kanyang sarili, ngunit nakatagpo ng seguridad sa kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Amen. Lord is my light and my salvation.
Ang talatang ito ay gumagamit ng mahalagang salitang ugat ng Hebreo, chesed. Kung minsan, ito ay isinalin bilang mapagmahal na kabaitan, matatag na pag-ibig, o hindi nagkukulang na pag-ibig. Ang termino ay nagpapahiwatig ng katiyakan, awa at pangako. Kinikilala ni David ang pag-ibig ng Panginoon bilang matatag at tapat. Walang laman ang buhay na walang pag-ibig ng Diyos. Maaring umapaw ito sa mga material na mga ari-arian, ngunit hindi ito makapagbibigay ng kagalakan sa kaluluwa. Awit 63 verse 4, Pupurihin kita habang ako'y nabubuhay, at sa iyong pangalan itataas ko ang aking mga kamay. Ang salmista ay nangangako sa panghabang buhay na pagsamba at debosyon sa Diyos. Patuloy siyang magpupuri sa Diyos hanggang sa kanyang huling hininga, at ang kanyang mga kamay ay itataas sa pagsamba na sumasagisag ng paggalang at pagpapasakop. Amen.
It is written, "As surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will acknowledge God." Sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, "Dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa'y magpupuri sa Diyos." Ito ay nagpapahiwatig ng hinaharap na panahon ng paghatol at pagtatapat, kung saan kapwa ang mga nabubuhay at ang mga namatay ay kikilalanin ang Diyos bilang Panginoon. Ang bawat tuhod ay luluhod sa akin. Direktang tinutukoy nito ang Isaias 45:23, kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang pinakamataas na soberanya sa lahat ng mga bansa. Nangangahulugan ang praise na ito na ang lahat ng tao ay kikilanin ang Diyos bilang Panginoon. Ipagtatapat ang kanyang pangalan sa papuri at katapatan. Ang talata ay nagbibigay din na ang pinakamataas na soberanya ng Diyos ay makikilala ng lahat, kabilang ang mga mananampalataya sa hinarap na panahon ng paghuhukom. Inihikayat nito ang mga Kristiyano na mamuhay sa paraang nagpapakita ng kanilang pagkaunawa sa awtoridad ng Diyos at alalahanin ang epekto ang kanilang mga aksyon sa iba, lalo na sa mga nahirapan sa kanilang pananampalataya. Ang prinsipyo ng bawat tuhod ay luluhod ay dapat magbigay ng inspirasyon sa mga mananampalataya na magpasakop sa kalooban ng Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay at aktibong maghangad na magkaisa at magmahalan. Ito rin ay nagsisilbing paalala na ang pinakahuling paghatol ng Diyos ay magiging makatarungan at mahabagin. Amen.
things planned long ago. O Yahweh, ikaw ang aking Diyos, pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan, sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa nung una. Isaiah 25:1 ay pagpapahayag ng papuri at kadakilaan ng Diyos, na kinikilala siya bilang ang pinagmula ng lahat, ang mga pagpapala at katapatan sa kanyang mga plano. Pinagtitibay nito ang hindi natitinag na pangako ng Diyos sa kanyang bayan at ang kanilang pangwakas na tagumpay. Itataas kita, pupurihin ko ang iyong pangalan. Ito ay nagpapahayag ng paggalang at pagsamba sa kadakilaan ng kabutihan ng Diyos, sapagkat gumagawa ka ng mga kamanghamanghang bagay. Kinikilala nito ang mahimalang gawa ng Diyos at makapangyarihang mga interbensyon sa buhay ng kanyang mga tao. Ang iyong mga payo noong unang panahon ay katapatan at katotohanan. Binibigyang diin nito ang pagiging maaasahan at katotohanan ng mga plano at layunin ng Diyos, na may bisa mula sa kawalang hanggan. Amen.
The Lord is great and is to be highly praised. He is to be honored more than all the gods. The gods of all other nations are only idols, but the Lord created the heavens. Glory and majesty surround him. Power and beauty fill his temple. Praise the Lord, all people on earth. Praise his glory and might. Praise the Lord's glorious name. Bring an offering and come into his temple. Si Yahweh ay tunay na dakila, na marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong kalangitan. Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ng lakas niya at kagandahan ay sa templom namamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat ng daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang awit ay nananawagan sa lahat ng tao na kilalanin at purihin ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoon, na binibigyan diin na siya ay dapat katakutan higit sa lahat ng iba pang Diyos-Diyosan, dahil siya ang lumikha ng langit at ng sansidukob, nagpapahayag ng kanyang natatanging kapangyarihan at otoridad. Verse 6, ang karilagan at kamahalan ay nasa harap niya. Ang lakas at kagandahan ay nasa kanyang sanktuaryo. Inilalarawan ng talatang ito ang mga katangian ng Diyos na binibigyan diin ang kanyang kagilagilalas na presensya at ang kagandahang matatagpuan sa kanyang tahanan. Sa loob ng kanyang tahanan ay mamamasdan ang kagandahan, kanyang kabanalan, the beauty of His holiness. Verse 7, ibigay ninyo sa Panginoon, o mga angkan na mga bayan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian at kalakasan. Ang talatang ito ay nananawagan sa lahat ng tao na kilalanin at bigyan ng papuri ang kanyang kaluwalhatian at sambahin ng Panginoon. Kilalanin siya bilang tanging iisang Diyos na marapat purihin at sambahin. Amen.